Lalong pinalawig ng Israel ang airstrikes ito sa Lebanon sa gitna ng patuloy nitong ginian sa grupong Hezbollah. Ang Hezbollah naman pinuntiri ang headquarters ng spy agency ng Israel. Ating saksihan! Nilamon ang bola ng apoy ang bahagi ito ng isang seaside town sa Lebanon dulot umano ng airstrike ng Israel. Ayon sa Health Minister ng Lebanon, di bababa sa 569 ang nasawi at halos 2,000 ang sugatan mula na magsimula ang pinaigting na airstrikes ng Israel noong Lunes. Lalong pinalawig ng Israel ang mga lugar na binobomba nito. Sa airstrike na ito, target ang missile launcher na nakadirekta raw sa Tel Aviv. Layo ng Israel makabalik ang mga Israeli na lumikas mula sa hilagang bahagi ng Israel dahil sa tensyon sa border na halos isang taon na mula na maghayag ang Hezbollah ng suporta sa mga Palestino sa giyera sa Gaza. Ang Hezbollah patuloy rin ang pagganti ng rocket. Nakuna ng dashcam ng isang sasakyan ng rocket strike sa isang highway sa Israel. Ayon sa Israeli Army, 40 rocket ang pinakawalan sa isang bayan sa northern Israel. Sabi ng Hezbollah, tinarget nila ang headquarters ng Mossad Spy Agency ng Israel sa Tel Aviv na dati na nilang pinagbintangang nasa likod ng mga pagsabog ng mga pager ng kanilang grupo. Hindi ito kinumpirma o tinanggi ng Israel. Umalingaw sa Tel Aviv ang warning sirens pero wala raw ulat ng pinsala. Na-intercept daw ang namataang missile na papunta sa direksyon ng lungsod. Sumali na si Pope Francis sa panawagan para sa paghupa ng tensyon. Hindi raw katanggap-tanggap ang matinding paglala ng sitwasyon at sana gawin ng international community ang lahat para matigil ito. Ayon sa DFA, patuloy ang paghahanda sakaling kailangan ng mass repatriation ng mga Pilipino sa Lebanon. Natutuwa kami dahil wala pa, salamat sa Diyos, malaking pasasalamat sa Diyos, wala pang Pilipinong nasaktan doon sa successive wave ng atake ng Hezbollah sa Lebanon, including this one neighborhood in southern Beirut na tinatawag na Hezbollah Enclave. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi.